Sa mga nagko-comment sa akin, ay gusto kong ipaalam sa inyo na okay lang naman na ang inyong mga comments ay hindi po kasang-ayon ng aking tinatalakay. Demokrasya po tayo eh. Di ba? Hindi po pwede na ipilit mo kung ano yung gusto mo sa paniniwala ng iba. Kung gusto mong maniwala yung iba, edi kumbinsihin mo sa pamamagitan ng iyong argumento. Hindi kinakailangan dito ang barasuhan sapagkat hindi na magiging magiging demokrasya. Diktadorya na yan pagka ganyan, no? So, sa mga sumusubaybay sa akin, nasa sa inyo kung ano yung comment nyo. Huwag lamang yung paulit-ulit ang tawag doon spamming. Gusto mong matabunan yung comment ng iba, isa, dalawang account ng mga trolls, pangalan-pangalan pa lamang, hindi mo na makilala kung saan impyerno galing, no? Pinupuno yung comment sections para yung iba na gustong makaalam naman ng ibang perspektibo o pananaw, ay tinatabunan ng kanilang walang kakwenta-kwenta na mga comment. Ibig ko sabihin ay wala kang matutuhan. Halimbawa, katulad ko po, nag-aaral din ako. Kaya ako, nagbabasa ako ng mga column o mga artikulo sa mga online news at sa iba't ibang online publications. Para yung mga naiibang pananaw o perspektibo, naratibo, kwento, meron akong matutuhan. Kung maniniwala ako, tatanggapin ko. Kung hindi ko naman paniniwalaan, nasa sa akin na yun. Di ba? Ganyan kasi dapat ang pag-aaral eh. Ang balanse na pagtitimbang sa mga issue. Hindi yung, porque ikaw ay maka-Duterte, kahit mali ang ginagawa, okay lang sa'yo. Ikaw ay dilawan o ikaw ay pink, ano man ang kulay mo pang politika, kumbaga sa ano, kung sino yung mga barkada mo o sino yung mga kasundo mo, kahit mali, sangayon ka na rin sa kanila. Para ka naman teenager eh. Diba? Dapat ikaw ay magsuri. Kung kailan ka tumanda, saka ka naman naging layak na inihahampas ng alon sa karagatan, sa magkabilang pampang. Hindi ganun dapat. Dapat habang tumatanda ka, nagkakaroon ka ng sariling prinsipyo, paninindigan. Alin ang tama, alin ang mali. Yung tama, panindigan mo. Yung mali, wala ka nang magagawa doon. Kahit nasabihan mo ng sabihan yon, kung yun ang gusto niyang tindigan, wala na tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pilitin eh. Demokrasya tayo eh. Diba? Ngayon, sooner or later, kung siya ay ma-realize niya na siya ay mali, maaaring maniwala sa iyo. Kung gusto niya naman panindigan, kung ano yung paninindigan ng kanilang grupo, edi hayaan mo na siya. Kahit ang Panginoon, sinabi niya yan, ang Panginoon hindi namimilit eh. Ano sabi niya? Hayaan niyo na yung mga bulag. Diba? Bakit? Gusto ba ng Panginoon na mapahamak yun? Hindi. Kaya nga siya nangangaral noon ng katotohanan eh. Kaya sabi niya, pag nalaman yung katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pero talaga mayroong mga tao siya eh, na na-encounter, na ayaw sa katotohanan. Yung katotohanan, binabago pa at ginagawa kasinungalingan eh. Pinipilipit. Bulag na sila sa katotohanan. Ang gusto nilang paniwalaan, sundin at tingnan ay kasinungalingan, humihikayat pa sila ng iba. Kaya ano sabi ng Panginoon? Hayaan nyo na ang mga bulag. At kung bulag ang umaakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Ano yung hukay? Kapahamakan nyo. O, ayaw ba ng Panginoon na sila ay maligtas, malaman ng katotohanan? Gusto niya. Pero hindi niya pwedeng puwersahin. Hindi niya pwedeng pilitin. Bakit? Hindi naman diktador ang Panginoon eh. Di ba? Ang diktador ng panahon niya, ang Imperyo Romano. At ang mga namumuno noon ng mga lider ng relihiyon at lider din ng politika. Yan yung mga kalaban niya. Lahat ng panggigipit ginagawa sa kanya. Katulad sa panahon natin. Dahil hindi nila kayang sindakin noon ng Panginoon, hindi nila matalo sa argumento, lahat ng panggigipit at pagsindak, pananakot, ginagawa nila hanggang sa ipapatay nila at ipapako sa krus ang Panginoon. Akala nila, yung katotohanan na dala-dala niya, kasama niyang mamamatay. Mali! Nang siya'y mamatay, yung katotohanan ng kanyang ipinangaral na napiling buhay. Lumaganap yun. Nagsilbing binhi. Yumabong, lumaki ng lumaki, lumawak. Katulad din sa panahon natin. Hindi ba naninindigan si Senador Marcoleta na ating alamin at ugatin sino ang mga utak, sino ang mga pasimuno o masterminds ng paglimas na ito, bilyon-bilyon, libo-libong bilyon. At sabi pa ni Ping Lacson ay trilyon. Hindi ho daang milyon lang ha, na katulad ng ibinibintang nila kay Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan dito, libo-libong bilyon. Nilimas doon sa 2022, 2023, 2024, 2025 na budget. At hanggang ngayon, habang ginugulo at nililito nila tayo, tuloy-tuloy ang ginagawa nila na pandarambong at paglimas sa kaban ng bayan. Ulitin natin. Ikaw, ako, kahit ang mga walang trabaho, nagbabayad ng buwis. Yan ang itinuro sa amin ng aming profesor. Yung value-added tax, it is an indirect tax. It is a value that is being imposed to any goods and services. Kaya kahit wala kang trabaho, habang kumakain ka, bumibili ka ng kahit anuman, kanino man galing ang pera, yan man ay galing sa ayuda.
Galing man sa OFWs, galing man sa isang nagtutulak ng kariton para magtinda ng pancit, spaghetti, galing man sa isang naglilinis ng Poso Negro. Habang sila'y bumibili, sumasakay ng jeep, nagbabayad sila ng tax. Kaya huwag iisipin sa ating lipunan na mayayaman lamang at mga bilyonaryo ang nagbabayad ng tax. In fact, mayroong lumabas na pag-aaral, the poor pays more taxes than the rich. Ang mga mahihirap ay mas nagbabayad ng maraming buwis kaysa sa mayayaman. Meron bang logic sa ganyang paniniwala? O teorya? Meron. Sino ba marami sa ating bansa? Diba? Mahigit 100 milyong Pilipino sa 115 ay mahihirap. Baka nasa ibaba ng middle class. Nakasadsad na sa kahirapan. Sabi nga wala nang pagkakaiba yung tinutulugan ng baboy na nagpapagulong-gulong sa putikan sa hinihigaan ng isang mahirap pa sa mahirap. Ay yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng LRT. Panoorin niyo sa YouTube kung paano sila nabubuhay. Ilang porsyento lamang ang mayayaman sa Pilipinas? Wala pa 10% out of 150 million. Ibig sabihin yan, nasa mahigit 10 milyon lamang ang mayayaman. Ilan ang bilyonaryo? 1% lang, baka wala pa. Sa mga tuwid, pag pinagsama-sama mo ang mahigit 100 milyong buwis ng mga mahihirap, mas malaki pa ang isinusuporta nila bilang dugo sa operasyon ng gobyerno, pagtakbo ng gobyerno, kaysa sa mga mayayaman at mga bilyonaryo. Baka madadaya pa yung mga yan sa pagbubuwis. May mga magagaling na accountants yan. Paano dadayain ang buwis? Diba?